Okay, hello Cancer. How are you Cancer? At Crosswatcher, thank you din. Ah, welcome ka po dito sa Happy Angel Reading. Ayan, so before po tayo mag-start, we will pray po muna to cleanse our space, no? So, mag-ready na po tayo. Layo niyo po ang inyong headphone. Tanggalin po muna ninyo ang inyong headphone, no? Sa ating pagki-cleanse po, no? Ayan, kasi medyo malakas po ito, no? Ayan. Sandaling ito, hiningi ko ng moon energy sa malalim na tubig, deep water na bumabalot sa akin at sa espasyong ito. Ako ay humihiling para sa proteksyon, emotional na katotohanan, malinaw na response at sa pagbasa para kay Cancer. Nililinis ko ang tarot deck na ito mula sa anumang gossip or emotional clutter. Hayaan mo na ang nurturing o taos na pusong gabay. Gabayan ako spirit guide at higher self upang makapagbigay ng mensahe na makakatulong pag-unawa sa sikreto ng Nobyembre para kay Cancer. Hihiling ko rin po ang paglinis ng espasyo ng aking mga po sila ng at healing. Tapos aking espasyo ay ligtas at komportable ang aking koneksyon, malinaw at may pagmamahal. Ayan, so napakaganda po, no? So now, mag start na po tayo para sa ito, no, Cancer. Ang sikreto ng Nobyembre sa'yo, no? So, ano ang ano ang mga sorpresa? Titignan natin ang sorpresa na yan, kung ano bang surprise na yan, tangible ba or not tangible? So, tignan muna natin. So, isang mapagmahal na intuitive na pagbati sa'yo, no? Cancer and the cross-watcher also. So, bilang ang water sign na na konektado sa buwan ng emotions, no? Alam kong pinapahalagan mo ang family at tahanan at ang sabihin natin pagprotekta sa iyong damdamin, no? Ang iyong pag-aalaga or sabihin natin ang nurturing nature mo, no? At syempre ang malalim na intuition, ang iyong pinaka-power or ang pinaka malaking lakas mo na, no? Ayan. So, ngunit ano, kahit syempre gaano ka pa kaingat sa iyong shell, no? May mga biglang pangyayari pa rin o sorpresa na hindi pa nakikita. Ito yung titignan natin sa buwan ng Nobyembre, no? Cancer. So, gagamitin natin ang 5 spread knock, no? Para silipin ang di inaasang landas na naghihintay sa'yo. Ang basang ito ay magsisilbing iyong emotional na forecast o at sabihin din natin, no? Para maingat na gabay para mapanatili mo ang iyong security at inner peace, no? Cancer, ayan. Para po ito kay Cancer. Para po ito kay Cancer. Ano ang energy na hinihila patungo sa buwan na ito para kay Cancer? Para po kay Cancer. Yan, may Knight of Swords. Na po ang kasalukuyang energy sa November, Nobyembre, Cancer. Ano po ang sorpresa para kay Cancer? Ang sorpresa kay Cancer. Wow, the moon na talaga. Moon na moon. Trinay natin si moon kanina, no? So, ayan, moon na moon. Ang iyong aksyon sa moon, no? Sa sorpresang iyan, tignan natin kung maaari mong i-aksyon sa sorpresang ito. Kung maaring aksyon, Cancer sa sorpresang ito. Mag-chillax lang, ang sabi. Four of Swords. Kahit saan tayo, no? Magbabasa pa rin tayo. Ayan. Sa kampo ako, no? Tensya na.
Uy, may lovers ka, Cancer. Ang outcome mo maganda, That's nice. So, mamaya explain pa natin 'yan. Pero kailangan kukuha muna tayo din siyempre ng gabay kay Animal Spirit 'no, at saka kay Enchanted Forest. Para po ito kay Cancer, ayan. Cancer, ano pong gabay sa kanyang sitwasyon? Ayan na. Wow, si Stag Spirit, take the lead. Ayan, sabi sa'yo, no? Tapat nga natin sa'yo. Pinaka the best na po. We're using the upside down B spread knock, no? Pa tayo kay ano? Enchanted Forest, ayan. Saka ang pakundan. Dahil po, ayan. Wow, wood nymph, beauty, beautiful, ayan. So, kung nakikita mo rito na, baka May 5 meron kayong nakaraan na parang magagamit yung tools para sa inyong Nobyembre or may sitwasyon or event na naka-connected sa November sa November na maaring which is connected sa noong nakaraan ninyo specific date may nakita ko May 2 or sabihin din natin ang lucky number niyo may nakita rin tayong number dito number 7 no and it could be also November 7 merong very beautiful energy na darating sa inyo, no? As you could see, the wood nymph dito, beauty, no? Baka makita natin, siguro makikita mo yung there's a change on your physical look sa November 7 na kung nakikita. And I could also feel na parang you are very attractive ano no, on this week, sabihin natin, no? The first week ng November. And as you could see here, meron din tayong number dito ba? Panay May, may nakikita ko May 8 din kung meron kayong nangyari sa time na 'yan, may balik tanaw ninyo, no, na maaring connected ito sa November po ninyo, no, na pagbasa. And then as you could see, din dito meron din tayong nakikitang number 13 that might play an important number din sa inyo. No, or sabihin natin November 13, parang kita mo yung parang ikaw ang mamumuno sa isang organisasyon or sabihin natin para kang leader or you are giving advice sa next week mo, sa second week mo na nakikita ko rito, no? Ayan, so let's go now sa iyong spread dito. So, ang kasalukuyan, nakikita natin ang iyong mga nakalipas. Ang recent na pass mo rito is meron kang Knight of Swords dito, nak, no? Ayan, may Knight of Swords ka. And then, meron kayong kasalukuyang energy ng November is the Nine of Wands, no? Resilience. Then, meron ka rin dito. Itong pinakasurpresa mo. Talagang masosurprise ka because the moon, no? Ayan. And then, as you could see rin, yung action mo, which is the Four of Swords dito, you're resting. And then, the Two of Cups, which is very beautiful, Cancer. No? Ayan. Cancer, no? The way I see it, napaka-emotional na at makabuluhang spread. Ito, no? Parang ipinapakita nito ang iyong November ay magiging buwan ng paglinaw at sabihin natin emosyon or yeah, very emotional at pagpapagaling mo and you have the healing also at ang iyong pag-uumpisa sa isang relasyon, no? So nakita mo ang sikreto ng Nobyembre sa'yo, ang iyong nakalipas o nakaraang impluwensiya. Ito ang Knight of Swords na ipinapakita na ikaw ay sabihin natin na galing sa isang yugto na mabilis na mental actions dito, no? At pagiging impulsive din o pagmamadali sa pag-iisip or sabihin natin pagmamadali sa communications, no? So,
posibleng nagdedesisyon ka ng biglaan o nakikipag-argument ng intense, 'no? Halimbawa, yung nagpapadala ka ng email or text ng hindi mo na muna pinag-iisipan o sabihin natin o nag-umpisa ka ng project na walang sapat na planning, 'no? Parang agad-agad, 'no? Ayan, so ang iyong kasalukuyan naman nakikita mo rito is you have the Nine of Wands. So ang Nine of Wands nito yung sabihin natin na ikaw yung nagdedepensa, 'no, sabihin natin is may dinidepensahan ka or napapagod ka at nag-aalangan din. So, medyo may pakiramdam ng panghihina at kasi nga, sa rami ng iyong pinagdaanan na pinaglalaban mo, parang itong taong ito parang ikaw yung nasa kasalukuyan na ayaw mo na hindi ka papayag na magambala or sabihin natin may kumuha ng asset mo o may kumuha din may kumanti rin sa pamilya mo parang gano'n 'no. You are guarding it, masyado mong gina-guard siya 'no. 'Yan ang parang very protective ka which is beautiful naman dito, Cancer because you are very focused din sa family mo, Cancer dito 'no. At ito yung sinasabi din na parang kasalukuyan na parang ikaw yung nagdedepensa rin, pero napapagod ka rin 'no. May pakiramdam ka rin ng panghihina kasi matapos nga sa mahabang laban, ikaw yung nagbabantay at nag-iingat dahil sa mga past hurt din 'yan or struggle sa'yo 'no, when it comes sa iyong relationship. So halimbawa 'no, may bagong opportunity, nag-aatubili kang sugaban 'yan 'no, dahil nga sa takot mo na baka mawala or baka masaktan ka rin or sabihin natin baka mapagod ka rin uli 'no. Kumbaga andiyan yung pag-aatubili mong sunggaban nito, 'no, dahil sa mga takot na 'yan, 'no, na sabihin natin na takot kang masaktan din or mapagod uli, 'no, ayan. So, kung makikita mo rito, Cancer, 'no, ang sorpresa na di inaasahang issue ay ang The Moon. So, ito yung malaking sorpresa, ito yung di inaasahang pangyayari tungkol sa emotional na pagkalito mo, 'no, or sabihin natin paglabas ng hidden issue o pagkalito sa katotohanan. Ito ay nagpapahiwatig ng mga illusions or sabihin natin misunderstanding na kailangan mong harapin, 'no. Halimbawa na merong parang bigla kang nagduda sa isang tao or sitwasyon, maaring may lihim na mabubunyag din sa'yo sa November o yung isang sarili mong fear din ito or sabihin natin anxiety, 'no? Ang anxiety din ang lalabas na unexpectedly sa'yo. Ito yung isang challenge na hahanapin mo ng kaliwanagan, 'no, at linaw. 'No, there's a lot of secret na mabubunyag din sa'yo sa November, 'no? At siyempre marami ring linaw sa gitna ng mga medyo nalilito kang time or sabihin natin sa mga nakikita mo parang kailangan mo ng kaliwanagan, you will find the answer daw sa November din. Especially ito yung linaw din sa gitna ng emotional na makakakuha ka ng kasagutan, 'no? Kung nakikita mo. Ito yung parang nasa sa dilim is may liwanag, 'no? Sa time na nasa dilim ka, ayan yung liwanag na magkakaroon ng clarity at enlightenment sa'yo, 'no? Ito yung sabihin natin na napakagandang sorpresa rin sa'yo because lahat, halimbawa kung may nanloloko sa'yo makikita mo raw, kung merong nagnanakaw sa'yo makikita mo lahat 'yan. Halimbawa kung meron kang proyekto hindi mo alam kung papaano simulan, magagawan mo kaagad ng paraan 'yan, 'no? Ayan. So sometimes, wait lang po, sometimes mauulit-ulit ko, it just will happen to me. Kasi para 'to siguro may nanonood na kailangan niyang maintindihan maigi 'no, lalo na mga beginners 'no. Sometimes I do repeat the words or I do repeat, 'yan yung po yung parang way ng spirit guide para maano yun po 'no, para magkaroon ng clarity sa inyong ano 'no. Lalo sometimes ay malalalim ang ating Tagalog 'no, so nahirapan din ako sa Tagalog, ayan. So pagpasensyahan niyo po kapag paulit-ulit it's just coming out to me 'no. Sometimes yung words na paulit kasi mayroong taong nanonood na kailangan niya 'yan na maintindihan dahil sa kanyang sitwasyon is talagang resonate sa kanya para mabigyan siya ng linaw 'no. Ayan po, klaro ko lang, huwag kayong magagalit 'pag naulit-ulit 'no, hindi 'pag po natingin niyo na inis na kayo, hindi po para sa inyo 'yan, try to understand a little bit din 'no. Ayan, and then ito rin po balik na tayo ha, okay. Itong actions na nakikita natin na
ma-actions mo dito sa the moon, no? Ayan na, because mayroon ka ng enlightenment. Syempre, papetik-petik ka na lang. You deserve this break, actually. Ang Four of Swords din yung pahihinga. Sineset aside ang puso, sineset aside ang problema, which is a good action sa'yo, Cancer. No? Because the Four of Swords dito, parang pagod na, syempre, been very tired. So, parang, ayan, parang nagpapahinga, this is also resting energy, no? So, ito yung pinakamahusay na action sa'yo, ang Four of Swords na pinakita ng the moon na mga lahat, anong gagawin mo pag nalaman mo na lahat ng totoo. This is very good surprise kasi mga secret marireveal sa'yo, which is beautiful, di ba? Yung mga dati mong walang kasagutan, magkakaroon ka ng kaliwanagan, no? Cancer. And then the Four of Swords dito, kung makikita mo, ang payo dito yung magpahinga ka lang, no? After this, after ng sorpresa mo, nagkaliwanagan ka, hindi mo kailangan sumakit ang loob mo. No? Kumbaga, magpahinga ka lang daw, release mo yan kasi na-release mo na yung burden mo eh. You got some clarity, no? Ayan, kung ang clarity man sa'yo hindi mo gusto, just let go. Go on with the flow. That is, yung hindi negative ang dating sa'yo niyan. Ibig sabihin, positive pa ang dating sa'yo niyan, no? Kasi nakakuha ka ng gabay dahil sa nalaman mong katotohanan. Nakakuha ka ng posisyon kung saan ka dapat mag-stand sa na-discovery mo. Nakukuha niyo po ba? So, ito yung payo na magpahinga nga, na mag-retreat ka at mag-recover upang malampasan ang moon na confusions din, no? So, para hindi ka ma-confuse, at least, kailangan na need to relax, no? Wag mong din masyadong wag din masyadong kasi na-i-reveal na sa'yo eh, no? So, kailangan mo ring iwasan ang labis na pag-iisip or huminto ka rin sa actions na bigyan mo ng sarili mo ng tahimik na oras or makinig ka rin sa iyong intuitions dito, no? Halimbawa, no, mag-leave ka muna sa trabaho, mag-meditate ka o mag-solo para lang linisin, no? Linisin yung sabihin natin ang isip mo, no? Bago ka rin gumawa ng anumang desisyon. With this moon, marirebuild ka actually para makagawa ka rin ng desisyon sa sa matagal mo nang hindi naliliwanagan sa'yo, no? Yan ang sorpresa sa'yo. No? Okay, and then ang action remember itong action na 'to is napakaganda na binigay sa'yo, no? And then eto nakita natin, expect na meron kang bagong pag-ibig or sabihin natin, ah, ito yung kinalabasan din ng pagkakasundo rin meron din tayong nakikitang mutual understanding o pag-uumpisa ng isang balanced partnership. Matapos ang emotional confusions mo, 'no, na andiya-diyan na rin yung matapos na mai-reveal din sa'yo lahat, 'no, at least, you need to retreat or mag-unwind a little bit because of this Four of Swords, 'no. Ang outcome mo, makakahanap ka ng harmony sa isang one-on-one relationship din. This is also harmony within yourself, 'no, at harmony rin sa'yo, sa sarili mo. 'No? Or halimbawa 'no, ikaw yung magiging official sa isang romantic partner, 'no? O, gusto mo 'yan, 'di ba? Ayan yung magkakaroon ka ng successful business partnership o sabihin natin magkakasundo-sundo kayong magkakaibigan, 'no? Sabihin din natin dati may kaaway ka sa family, meron ding may pagkakasundo rin tayong nakikita. Meron tayong nakikitang union, male and female energy din. 'No, meron din yung sabihin natin ang mga issue matagal na hindi na mare-resolve because sa ni-reveal sa'yo ng moon, magkakaroon ng kaliwanagan. So, anong mangyayari niyan? 'Di siyempre magiging okay uli kayo 'no? Parang parang you got the Two of Cups din dito na napakaganda. Yung mga issue na dati 'no, mga dating hindi natugunan, kumbaga nai-reveal sa'yo. So, and then you confine that persons 'no, yun nagkaroon kayo ng nagkabati na kayo, nagkaroon na kayo ng pagkakasunduan 'no. So, parang napakagandang energy ng outcome mo, which is the Two of Cups 'no, ayan. So, andito rin ang ating guidance, ito yung connection sa sorpresa 'no, andito ang Oracle Spirit at ang Animal Spirit. So, simulan natin dito sa Enchanted Forest Oracle. Alam niyo po ba kung anong Enchanted Oracle? Enchanted Forest, ito yung specific na oracle deck na gumagamit ng archetypes at symbolism mula sa fantasy or sabihin natin at nature themes, no? So, kung makikita mo rito, ang wood nymph, which is beauty. Ayan, paano ba? Ayan. Itong beauty na pinapakita sa dito, no? So, ito yung sumisimbolo sa natural na kagandahan.
grace o pag-aalaga sa sarili. So, kung makikita mo, kumbaga ito yung beautiful energy na nakikita mo at saka very greenery rito, no? Parang kung makikita mo, it could be also I could feel na someone is dealing with any earth sign din, no? Kasi I could feel the green here which is symbolizes also of an earth sign, no? At kung makikita mo ang sarili mo rito na sinabi ko nga na you are very attractive this month then, Cancer, no? Because of the beauty that that was given to you ng wood nymph, no? And kung makikita mo, titingnan natin ang connections din. Sumisimbolo nga ng natural na kagandahan mo ito, anak, no? At grace at yung siyempre self-care to. So, ang connection nito sa basa natin, no? Kumbaga, ang wood nymph kasi, ito yung natural na kagandahan kagaya ng sinabi ko. So ito yung sa gitna ng moon dito, kung makikita mo, iko-connect ko na po, no? Sa gitna ng moon, no? Parang meron ding fear of confusions. So kailangan mong harapin ang inner beauty, no? Example po na ito. Halimbawa, meron kang kaaway, no? Kumbaga meron kayong kaaway, no? Tapos, yun nakita mo mabait naman pala, no? Nagkaroon kayo ng misunderstanding, no? Kumbaga tignan mo yung positive side niya, no? Halongkatin mo rin yung positive side niya, yung hindi lagi siyang masama, kumbaga, no? Kumbaga, yang taong yan is may mabuti ring tignan, look at them in your angel eyes, parang gano'n. Look at them sa natural beauty nila. Kumbaga, ito yung sinasabi rin na sa gitna nga rin ng moon, 'no? Parang yun ang example din, sa gitna ng ano merong confusions, kailangan mo ring siyempre hanapin ang inner beauty at iparamdam ang self-love din, 'no? So, ang iyong pagpapagaling actually ay magdadala sa'yo dito sa Two of Cups na 'no? Ito yung partnership na sinasabi. And then meron din tayo sa kagaya isa pang example niyan 'no, halimbawa meron kang dami niyong problema, negative ang dating, hindi po ano, ibig sabihin yang problema na yan that is where you are going to grow. Kumbaga yang problema na yan kumbaga diyan kayo magiging strong para sa next na problem na dumating uli yan 'no, hindi na kayo yung parang mabibigla pa or hindi na kayo siyempre na yung parang maghahanap kung anong kasagutan. Kasi na-experience niyo na. Ibig sabihin, sa experience na yan, na negative na sinasabi niyo or challenge, pero challenge yan, I take it as a challenge, not a negative. No? Kumbaga, yung challenge na yan, diyan kayo nakakuha ng magandang kasagutan. At diyan kayo nagkaroon ng magandang relationship. Diyan kayo nagkaroon ng yan sa experience na yan, diyan kayo naging matatag at naging strong. Diyan naging matatagan yung relationship, no? Sa mga experience na yan. So ngayon, doon mo makikita yung kagandahan ng experience na yan. Kagandahan na na-experience mo na yan. Yan din ang meaning ng wood nymph na beauty na binibigay sa inyo ng enchanted malalim po ba 'no? Pero maayos ko naman na ipapaliwanag, 'di ba? So, I hope nagkaroon kayo ng kaliwanagan diyan. And then, eto naman, take the lead ang sabi rin ng stag spirit sa inyo, 'no? Animal spirit. So, ito yung animal spirit din ang ginamit natin kasi ito yung nagbibigay ng instinctive at grounded na gabay, 'no? Na tutulong na ibalanse ang Cancer na emotions, 'no? So, ang stag spirit na yung take the lead daw ang sabi. So, ang stag dito yung sumisimbolo sa'yo ng authority at lakas at leadership din, 'no? So, ang connection nito at mensahe, ito yung isang mahalaga dahil ikaw ay nagde-depends ng Nine of Wands dito, 'no? Ang kasalukuyan mong energy, nagde-depend dito sa Nine of Wands. So, sinasabi ng stag spirit na huwag kang magtago matapos kang magpahinga. Ikaw ay dapat manguna at magresolba ng mga confusions mo na binigay sa'yo na surprise at yung mga nai-reveal sa'yo ng moon, 'no? Ang sabi dito, ikaw ang dapat manguna magresolba ng confusions at i-claim mo ang Two of Cups na 'to, 'no? Take the lead ang sabi, tapos na, nalaman mo na, 'no? Kumbaga, manguna ka at
i-resolve mo ang confusions mo at i-claim mo ang Two of Cups, ang sabi ng Stag Spirit dito. Ayan, nakukuha niyo po ba? Take the lead, ayan ang sabi. Ikaw ang manguna sa buhay, ikaw ang maging leader ng sarili mo, parang gano'n, no? Para makamtan mo ang Two of Cups na 'to. So, kung makikita mo 'no, ang mga tao rin na nakikita ko rito na makakahalubilo mo, ang water sign siyempre, ang Pisces, Cancer, Scorpio. Dahil sa emotional focus ng the moon dito, no? At Two of Cups dito, no? Ayan. So, ang mga water sign yung parang magiging central sa partnership mo, healing at saka emotional confusions na darating sa'yo, no? And then, ang air sign din, andito rin ang air sign, Gemini, Libra, at Aquarius. Ang Knight of Swords, ito yung sabihin natin Knight of Swords at mental challenge. Ito yung miscommunications o conflict na may kaugnayan sa mga air sign, no? O mga taong intellectual verbal, no? Na ginagamit ang utak, no? So kung makikita mo rito, Cancer, ang iyong November ay magsisimula sa pagtatapos ng laban at pag-iingat, no? Ang sorpresa ay ang Moon. Ito yung magdadala ng emotional na pagkalito at hidden truth will be revealed. So ang unang actions mo ay magpahinga at mag-isa at sabihin natin mag-isa ka dahil may Four of Swords ka rito, ito raw ang iyong gawing aksyon para makita ang katotohanan. Ang magiging reward mo ay ang Two of Cups, isang masayang partnership at pagkakasundo-sundo at peace of mind and harmony rito. So tandaan mo 'no, mahalin ang sarili, sabi ng Wood Nymph at maging matapang na pangunahan ang mga resolusyon 'no, kagaya ng sinasabi ng Stag Spirit dito, 'no? Okay, so napakaganda I believe ng iyong mensahe dito 'no, at magiging buwan talaga ng emotional clarity sa'yo 'no, at ang sorpresa ay sabihin natin isang challenge na hanapin mo ang katotohanan mo 'no, sa loob ng mga pag 'no. So ang susi mo ay Four of Swords, magpahinga 'no, at siyempre bago ka kumilos, 'wag ka rin matakot na i-claim ang Two of Cups 'no, nak 'no, sa partnership sa pamamagitan din ng pagmamahal sa sarili. 'No, at ipakita ang lakas ng loob nak 'no. So, ayan go lang 'no. So, maraming salamat sa sa'yo Cancer. I hope na nagkaroon ka ng liwanag sa ating leader sa ating reading dito. At siyempre marami pong salamat sa mga nagha-hype diyan. Pahingi naman pong hype ngayon at pa-like na rin po sa ating video 'no. At siyempre maraming salamat sa mga nagshi-share po ng ating video 'no, at malaking tulong po 'yan sa Happy Angel Reading 'no, at marami rin pong salamat sa mga nagfi-feedback, nagko-comment at siyempre po, especially sa mga maski hindi pa po kayo nagsu-subscribe but you keep on watching. I appreciate your energy. Marami pong salamat diyan. Thank you and God bless you po. Ayan, thank you Cancer.